Hi guys! Gusto nyo bang makarinig na malasay tama na kapangyarihan? Tara, makinig at manood sa kwento! Ang mga barbaro ay mga mabangis na tao na parang hayop na nakatira sa isang nagyeyelong disyerto na puno ng mga halimaw. Ang tanging tagkain nila ay karne ng halimaw at sobrang lakas nila. Sobrang lakas na kayang pira-pirasuhin ang mga halimaw gamit ang kanilang mga kamay. Napakakatakot nila na kahit simpleng pagtingin lang sa kanila ay sapat na para mawalan ng bait ang mga tao. Ang ating pangunahing tauhan ay napapadpad sa katawan ng isa sa mga barbarong ito. Sa madaling salita, nagiging Saitama siya. Kayang sumabog ng mga halimaw at maging mga bundok sa isang suntok lang. Namuhay siya kasama ng mga barbaro sa loob ng mahabang panahon hanggang sa magsawa siya sa kanilang kamangmangan. Doon siya nagpasya na maghanap ng kahit isang matinong tao na makakausap. Pero sino ang magiging baliw na pumasok sa mga lupain ng mga halimaw na puno ng yelo? Isang karwahe ng maharlika at mga tagapagbantay ang dumadaan sa puting disyerto sa hindi malamang dahilan. Isa sa mga bayaran ay nagrereklamo tungkol sa matinding lamig at isang blondeng, muskular na kapitan ang nagsabi sa kanya na magdamit ng mas marami kung ayaw niyang magyelo. May isa pang sumali sa protesta. Sinasabi na isang hangal na plano ang tumawid sa lupain na ito kahit na malaki ang gantimpala. Pinatahimik sila ng blonding kapitan. Sinasabing nakapag-sign up na silang lahat para sa misyon. Sagot ng isa, hindi nila inisip na ganito kalala ang sitwasyon dito. Sa loob ng karwahe, tinatanong ng isang butler ang maharlikang ginang ng pamilyang Akasha kung siya ay maayos. Sumagot si Molina ng oo, habang isang escort sa labas ay nagrereklamo na magyeyelo siya. Ang tagapaglingkod ay nakikita ang panghihimasok na medyo bastos. Gayunpaman, pinigilan siya ni Melina na maging masyadong mahigpit dahil sila ang mga nagboluntaryo bilang mga escort. Hiningi pa niyang papasukin sila ng butler sandali, pero tumanggi ang matanda. Pinaaalahanan siya tungkol sa mga panganib sa loob ng puting disyerto. Kapag si Melena tinanong kung ang tinutukoy niya ay ang mga halimaw, sinabi ng butler sa kanya ang tungkol sa alamat ng emperador na nagnanais na angkinin ang buong mundo. Para sa layuning ito, naglakbay ang emperador sa loob ng White Wasteland kasama ang maraming mandirigma at sundalo upang sakupin ito. Nanatili siya roon ng maraming dekada at nang bumagsak ang kanyang imperyo, nagbalik siya na nag-iisa na may hawak na tungkod. Ang lalaki ay nawalan ng lahat ng kanyang mga tao at nagsalita na parang siya'y nababaliw na. Ipinaliwanag niya na ang disyerto ay puno ng mga halimaw. Gayunpaman, ang pinakamapanganib na bagay doon ay hindi ang mga halimaw, kundi ang mga barbaro. Ngumit idinagdag ng butler na ito ay tiyak na isang alamat na hindi nila matitiyak. Sinasabi ni Molina na ang kanyang mga salita ay may malaking halaga dahil marami sa mga halimaw na kanyang inilarawan ay napatunayan ng umiiral sa lugar na ito. Pagkatapos ay pinag-usapan nila na bagaman wala pang nakakakita sa mga barbarong ito upang kumpirmahin ang alamat, may isang kakaibang tao na nagngangalang Urone na nagsalaysay ng napakaraming kwento tungkol sa mga nilalang na ito. Maya-maya, inutusan ng kapitan ang lahat na huminto dahil malinaw niyang nakita na may lumalapit sa kanila. Habang bahagya niyang nasilayan ito, sinabi niya sa lahat na mayroon siyang magandang balita at masamang balita. Ang magandang balita ay ang bagay na papalapit sa kanila ay maliit ang sukat. At ang masamang balita ay hindi siya sigurado kung ito ay isang tao o isang barbaro mula sa alamat ng emperador. Hindi inaasahan nang lapitan sila ng barbaro, magalang niyang sinabi na naglalakad-lakad lang siya dito at doon matapos siyang magsawa sa pagtingin sa ibang mga barbaro. Sabi ni Katal na hindi niya inaasahan na makikita niya ang ilang mga dayuhan at binati sila. Sinabing masaya siyang makita sila. Tinanong niya ang kapitan kung ito ba ay karwahe ng mga ngalakal at kung sila ang mga gwardyang hiniran upang protektahan ito. Nang kumpirmahin ito ng kapitan, iminungkahi ng maputlang barbaro na bumalik na sila.
na nagbibiro na sigurado siyang hindi sila makikinig sa kanya. Tinanong ni Katal kung may tao sa karwahe, at habang lahat ay sobrang natatakot na magsalita, nagmungkahi ang barbaro na gusto rin niyang maging bayaran. Tinanong ng kapitan kung ano ang ibig sabihin ni Katal, at ang ating tao ay inuulit lamang ang kanyang sinabi, ipinaliwanag na nag-aalok siya na tulungan silang tawirin ang malupit na puting disyerto. Hindi makapaniwala ang kapitan na isang barbaro na parang galing sa alamat ang humihiling na sumama sa kanila, at ang gusto lang niya ay mahayor. Tinanong niya ang ating malaking tao kung hindi siya kaaway sa kanya, na sinagot ni Katal ng isang bluff na kung siya nga ay kaaway, patay na sila ngayon. Tinanong ng kapitan si Milena kung narinig niya ang lahat ng iyon at humingi siya ng kanyang mautos. Tinanong siya ng babae tungkol sa sinasabing kinalalabasan kung lalabanan nila ang malaking tao. At nang sinabi ng blondeng kapitan na hindi niya iyon iisipin, hiniling ni Milena na tanggapin niya ang alok at kunin ang barbaro. Pagkatapos, humarap ang blondeng kapitan sa barbaro at sinabi sa kanya na tinanggap ng maharlika sa loob ng karwahe ang kanyang alok. Natagpuan ni Katal na ito ay talagang magandang balita at ang kanyang ngiti ay sapat para mapaihi ang lahat. Sinabi ni Katal na mag-relax sila at pagkakapos ay humiling ng pakikipagkita sa namumuno. Ang kapitan ay nag-aalala at sinabihan ng ating tao na pagsisisihan niya ito kung susubukan niya ang kahit ano. Ang mga bayaran ay nagtatalo na dapat nilang pigilan ang maputlang barbaro. Gayunpaman, sinabi ng kapitan na tigilan na nila ang pagiging mga hangal at iginiit na ang amo ay pumayag na. Nang marinig iyon ng butler, nagpanik siya, ngulit magalang na tinanong ni Katal kung maaari siyang pumasok. Pumasok si Katal at umupo sa tabi ng butler na nagpalala sa pagkaabala ng butler.